Magandang araw mga mag-aral. Ngayon ay narito na naman tayo upang talakayin ang isang panibagong paksa. Ang paksa natin sa araw na ito ay patungkol sa elastisidad ng demand. Sa paksa na ito, mayroon tayong mga layunin. Una is na ipaliliwanag ang konsepto ng elastisidad ng demand at ang mga salik na nakaaapekto rito. Pangalawa ay nakukwenta at nabibigyang kahulugan ang elastisidad ng demand gamit ang formula at naiuugnay ito sa pagbabago ng presyo at dami ng demand. At panghuli ay nasusuri ang iba't ibang uri ng elastisidad, demand at naipaliliwanag ang kahalagahan nito sa pagpapasya ng mga mamimili, producer at pamahalaan. Ano ba ang elastisidad? Ang elastisidad ay tumutukoy sa bahagdan ng pagbabago sa dami ng mga produktong binibili batay sa nangyayaring pagbabago sa presyo. Kinukuha ang elastisidad upang masukat kung gaano kalaki o kaliit ang magiging reaksyon ng mga consumer ayon sa pagbabago ng presyo ng produkto. Mayroon tayong mga uri ng elastisidad. Ito ay ang elastiko, di-elastiko, unitaryo, ganap na elastiko, at ganap na di-elastiko. Kapag sinabing elastiko, ang elastikong demand ay nagpapakita na mas mataas ang bahagdan ng pagbabago sa kantidad ng demand kaysa bahagdan ng pagbabago ng presyo. Ang elastisidad nito ay mas mataas sa 1. Ang halimbawa nito ay ang mga karne tulad ng manok, baboy at baka. Kung sakaling tumaas ang presyo nito, maaaring bumili na lamang ng kahaliling produkto ang mga consumer na hindi nalalayo ang presyo. Kapag sinabi namang di-elastiko, ang di-elastikong demand ay nagpapakita na mas mababa ng bahagdan ng pagbabago sa kantidad ng demand sa bawat bahagdan ng pagbabago sa presyo. Ang elastisidad nito ay mas mababa sa 1. Ang halimbawa nito ay bigas. Maaaring tumaas ang presyo nito, ngunit maliit lang ang pagbabago sa kantidad na nais ng mga consumer dahil ito ay madalas nilang kinokonsumo. Ang unitaryo naman ay magkapareho o magkatumbas lamang ang bahagdan ng pagbabago sa kantidad ng demand at ang bahagdan ng pagbabago sa presyo. Ang elastisidad nito ay eksaktong 1. Ang halimbawa nito ay kung tumaas ng 10% ang presyo ng soft drinks sa tindahan, 10% din ang mababawa sa kantidad ng demand nito. Kapag sinabi namang ganap na elastiko, ito ay nangangahulugan na walang hangganan o infinite o hindi mabibilang at walang katapusan ang pagbabago sa presyo. Ang elastisidad nito ay walang hanggan o infinito. Ang halimbawa nito ay ang ibinebentang gulay sa palengke. Maaaring hindi nagbabago ang presyo nito, ngunit nagbabago-bago ang kantidad na nais ng mga consumer. At ang panghuli ay ang ganap na di-elastiko. Ito naman ay nangangahulugan na hindi nagkakaroon ng pagbabago sa kantidad ng demand kahit pa anong pagbabago sa presyo ang naganap. Ang elastisidad nito ay 0. Ang halimbawa nito ay ang mga gamot sa sakit. Maaaring magbago ang presyo nito pero patuloy na bibili ang mga consumer dahil ito ay kailangan nila upang gumaling. Para sa pagkuha ng elastisidad ng demand, narito ang formula. Elastisidad ng demand equals porsyento ng pagbabago sa kantidad ng demand over porsyento sa pagbabago sa presyo. Upang makuha natin ang porsyento ng pagbabago sa demand, gagamitin natin ang formula QD2 minus QD1 over QD1 plus QD2 over 2 times 100, kung saan ang QD1 ay kumakatawan sa dating dami at ang QD2 naman ay kumakatawan sa bagong dami. Para naman sa pagkuha ng porsyento ng pagbabago sa presyo, gagamitin natin ang formula na P2 minus P1 over P1 plus P2 over 2 times 100, kung saan ang P1 ay kumakatawan sa dating presyo at ang P2 naman ay kumakatawan sa bagong presyo.
Subukan natin ang formula gamit ng isang halimbawa. Kung ang presyo ng mangga ay tumaas mula 120 hanggang 180 kada kilo, ang dami ng demand para sa mangga ay maaaring bumaba mula 500 hanggang 200 kilo na lamang. Batay sa ating halimbawa, ang value ng dating dami o QD1 ay 500 at ang value ng bagong dami o QD2 ay 200 at ang value ng dating presyo o P1 ay 120 at ang value ng bagong presyo o P2 ay 180. Upang makuha natin ang elastisidad ng demand, una muna nating kukunin ang porsyento ng pagbabago sa kantidad ng demand na ang formula ay QD2 minus QD1 over QD1 plus QD2 over 2 times 100. Ipalit natin ang value ng ating halimbawa sa formula. 200 minus 500 over 500 plus 200 over 2 times 100. 200 minus 500 is equals to 300. 500 plus 200 is equals to 350. 300 divided by 350 times 100 is equals to 85.71. Sunod naman natin kunin ang value ng porsyento ng pagbabago sa presyo na may formula na P2 minus P1 over P1 plus P2 over 2 times 100. Ipalit natin ang value ng ating halimbawa. 180 minus 120 over 120 plus 180 over 2 times 100. 180 minus 120 is equals to 60 at 120 plus 180 over 2 is equals to 150. 60 divided by 150 times 100 is equals to 40. At ngayong nakuha na natin ang value ng porsyento ng pagbabago sa kantidad ng demand at ang porsyento ng pagbabago sa presyo, ay maaari na nating makuha ang elastisidad ng demand. 85.71 divided by 40 is equals to 2.14. Katulad sa ipinakitang halimbawa, ang nakuhang elastisidad ay 2.14 o maituturing na elastiko sapagkat ito ay mas mataas sa 1. Ibig sabihin, ang pagbabago sa presyo ng mangga ay mas maliit kaysa sa pagbabago sa dami ng demand. Tandaan, ang labis na pagtaas ng presyo ng mga produkto ay may negatibong epekto rin sa mga consumer. Kapag masyadong mahal ang bilihin, nagiging mahirap para sa tao na matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Mahalagang tiyakin na ang pagtaas ng presyo ay hindi sobra, lalo na kung hindi naman tumaas ang sweldo. Kapag tumaas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig, kuryente, renta sa tirahan at pagkain, maaaring magdulot ito ng matinding kahirapan sa maraming pamilya. Hanggang dito na lamang po ang talakayan natin para sa araw na ito. Sana marami kayong natutunan. Paalam!